Magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po ang ating linggo? Good morning po. Ini-invite po namin ang lahat na maaari po bang tumayo tayo ngayon, no? At today, we celebrate the Lord's goodness. Amen? Today, we celebrate who He is. Amen? Today, we are here not because of who we are, but because of who He is. Dahil siya ay tapat. Amen? Dahil siya ay mabuti. Amen? Dahil siya ay mapagmahal. At dahil dyan, Panginoon, narito kami ngayon upang ialay ang aming mga puso. Ideklara kung sino ka sa aming mga buhay, O Diyos. At Lord, hindi kami mapapagod o mahihiya na sabihin at ideklara na Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. At papupurihan ka namin ng buong puso, buong isipan, at buong lakas. Because today is the day that you have made, and so we will rejoice and be glad that we are here today. Hallelujah. Thank you, Lord. Bago kailan pa man sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mula sa aming mga puso,
nag-iiwan ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko man kita. Nag-iiwan ka. Nag-iiwan ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko man kita. Nag-iiwan ka. Nag-iiwan ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko man kita. Nag-iiwan ka. Nag-iiwan kanina iyong kalusugan. Yaya ng iyong kahabag ang pag-ibig kong walaan. Nag-iiwan kanina natupay ko sa krus. Nag-iiwan ka namin. Nag-iiwan ka. Hallelujah! Yaya ng iyong kahabag ang pag-ibig kong walaan. Nag-iiwan kanina natupay ko sa krus. Nag-iiwan ka namin, oh Jesus. Hallelujah! Panginoon, pinagdidiwang namin ang iyong presensya ngayong araw na ito. Panginoon, tunay na ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti. And there's no other name that is worthy to be praised, O Lord. You have always been there. You have never left. You're always true to your word, O God. You remain faithful in changing times and season. You have been there, and you will always be there. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama.
of who we are, but because of who you are. You are worthy to be praised, O Lord. All your children, all the voices, and all the hearts here today will declare who you are. Panginoon, will give you thanks and praise, all adoration, all glory, all honor belongs to you and to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Pagpalain natin siya as we greet and bless ang ating mga kapatiran. Tatakbo ngunit di makahabol, lalakad at di mapagbago. Hihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo ngunit di makahabol, lalakad at di
I'd like to read from Deuteronomy 14, verse 22. Ang sabi po dito, "You must set aside a tithe of your crops, 1/10 of all the crops you harvest each year." So ito pong verse na to, it teaches us to put God first sa lahat po ng ating mga resources. Yung pong tinatabi nating 10%, binabalik lang natin yung nanggaling din sa Panginoon. This is to remind us na wala po tayong pag-aaring atin talaga. Ito po ay galing sa grasya at biyaya ng ating Panginoon. At yung binabalik po natin, sa Kanya rin po nanggaling. At ito po ay tuturo sa atin ng dependency sa ating Panginoon dahil kapag inuna po natin ang Panginoon, siya po ang bahala sa lahat. Kahit po yung ating mga trabaho, yung ating pangkatawan, hindi po yan dahil sa ating galing or ating talino. Yan po ay because of His grace and favor. So as we give our tithes and offering to our Lord, we give back in gratitude of His goodness dahil tapat ng Panginoon sa ating mga buhay. Yun lang po. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na kapag prepare to come in front and give our tithes and offering. Praise God. Let us all extend our hands para po sa ating mga kaloob. Ayan, sige po, antayin po natin si... Ayan. Let us all pray. Ama namin sa langit, maraming salamat o Diyos sa iyong pagpapala, sa iyong kabutihan. Tunay nga, Panginoon, na ang bawat araw, Panginoon, ay pagpapala, Panginoon, na nagmula sa iyo. Maging, Panginoon, ang aming hininga, Panginoon, as we open our eyes in the morning is a blessing that comes from you, God. Lord, we give back, Lord, our tithes and offering, Lord, dahil tunay nga, Panginoon, una ka nagbigay, una ka naging tapat, at pagpalain mo nawa, Ama, ang lahat ng kamay, Panginoon, na tapat, Panginoong, nagbabalik sa iyo, Ama. Patuloy mo, Panginoong, patunayan, Ama, sa iyong mga anak ang iyong pangako. We glorify you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Praise God. Good morning. Good morning. Yan. So, palapakan po muli natin yung Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. So, kumusta po yung ating linggo? Amen po ba? Amen. So, December 7 na ngayon, ano? December 7. So, meron na lang konting araw para matapos po yung ating 2025. So, kumusta po yung ating taon so far? Kumusta po? Okay pa po ba? Kaya pa po ba? O keep moving pa po ba? O dumadaan pa rin tayo sa mga matitinding hamon? Yan. So, yun po yung mga minsan kailangan po nating i-process, no? Kasi po, kailangan po natin ma-identify bakit nangyari ito sa akin. Bakit ako blessed? Bakit ako medyo nangihina o hindi ko na-accomplish yung mga dapat ko i-accomplish ngayong taon? Ano yung dahilan? No? Anong dahilan? So, una, gusto ko pong matanungin po yung bawat isa. Ito pong taon na ito, what drives your life? No? Siguro, tingnan po natin physical. No? Tayo po, may mga work, may business, mga estudyante. Kumusta po yung yung buhay po natin sa taong ito physically? Wag muna nating pag-usapan yung spiritual. Okay pa po ba? Yung mga estudyante ba pumapasa, tumataas ang grades? Yung mga nagtatrabaho, nagkaroon ba kayo ng increase?
Na-raise ba? O nakatanggap na kayo ng 13 month? Yan, mga bonus, yan. So, inaabangan natin yan. O may na-promote ba? O yung sa business po natin, meron bang malaki bang naging produkto po natin? So kailangan po nating i-process, i-evaluate sapagkat ang susunod na tanong ko, bakit nangyari iyon? Okay? Ba't nangyari na na-promote ka? Ba't nangyari na naging honor ka? Ba't nangyari na medyo bagsak ka dahil sa problema? Okay? Kaya ko po tinatanong yun is because your victory or your defeat in this life is the result of your victory or defeat if you are weak spiritually. Okay? Ano po ibig sabihin ng mga kapatid? No? Kung nagtatagumpay ka sa buhay na ito ngayong taon, it's because malakas ang pananampalataya mo. Anak po tayo ng Diyos, tama po ba? Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, ang nagbibigay sa iyo ng drive para po magtagumpay ay yung iyong relasyon at ang iyong paglago sa Panginoon. And that is the reality, mga kapatid. No? Without Christ, you cannot do anything. Amen? So, kung kayo po ay medyo parang nakakaramdam ng kabiguan o hindi natin na-meet yung mga dapat po nating ma-achieve ngayong taon, it's maybe because baka nagkukulang po tayo spiritually. Siguro yung relationship natin sa Panginoon hindi stable. Hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagsisik ng kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kung kaya, wala po tayong guidance sa Panginoon. Amen? But still, mga kapatid, hindi pa rin tapos yung taon. Meron pa po tayong ilang linggo para po matapos yung 2025. So may habol pa po. Amen? Pero the fact, mga kapatid, pakinggan nyo maigi, the fact na lalampas po tayo ng 2025, ibig pong sabihin nito, we will finish well. Okay? And we will finish strong. Amen? Pastor, ano ibig sabihin ng to finish well? Okay? Ano ibig sabihin ng to finish well? Yung buong taon, nalampasan po natin. Kahit na sa papaanong paraan, at least, no, nalampasan po natin lahat ng challenges and even the blessings. No? Pero sa akin, mas mahalaga at mas importante if we will finish strong. Okay? Kasi po, if we will finish strong, meron po tayong magandang pag-uumpisahan sa 2026. Amen? Kasi po yung 2025, po tayong learning. Marami na po tayong failure, marami na po tayong mga bagay na natutunan na alam ko naman po, hindi nyo po ito itatawid sa 2026. Yung mga failures po natin. Ang itatawid lang po natin is yung mga hindi po natin natapos at yung napagtagumpayan po natin ng 2025. Tama po ba yan? Amen? Yan po yung pag-uusapan po natin sa kabuuan ng buwang December. No? Ang topic po, ang series po natin is about finishing well or finish well. So ano ibig sabihin po ng finish well? No? What does it mean? To finish well or to finish strong means to take determination, yung nakapokus ka talaga, no? Focus and energy until the very end. No? Very important po yung word na until the very end. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi ka sumusuko sa buhay. No? Marami pong mga tao ngayon na marami pong pinagdadaanan na nagigindelang kung kaya nagigive up po sila. No? Hindi sa buhay, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Lord, bakit itong taon na ito, parang hindi ko naramdaman ang pag-ibig mo? Lord, bakit ganon? Umasa ako sa iyo ngayong taon, pero walang nangyari sa buhay ko. Lord, bakit ganon? 1 taon na ako naghahanap ng trabaho, pero wala pa akong trabaho hanggang ngayon. Siguro mas maganda, sarili ko na lang nakakayahan na gagawin ko para magawa ko lahat. Okay? So, kailangan, importante yung salita na until the very end, we will continue to trust God at manatili po sa pananampalataya sapagkat
Sabi ko po sa inyo, ang plano ng Diyos ay pagpalain tayo, magandang buhay po natin at hindi po tayo dalhin sa kahirapan. No? And it is committing, yung pagiging, pagtatapos ng pagiging matatag. No? It is committing to your goal, purpose, making action steps, and identifying what you need to start, to stop, or to continue doing. Okay? Meron pong proseso, may process po, at meron po talagang dadaanan tayo. No? Tandaan po natin, mga kapatid, life is not easy. Okay? Kahit na po Kristiyano tayo, sabi ng Panginoon, my plan for you is to prosper you and not to harm you. But still, ang mundo, intensyon niya po tayong pabagsakin, no? Para po pahinain ang ating pananampalataya sa Diyos. No? At para sa akin, to finish well, ay yung may nangyari sa buhay ko ngayong taon. Meron akong na-achieve, meron akong mga natutunan sa buhay na makabuluhan bago matapos yung taon na ito. No? Pag may nangyari pong gano'n sa buhay ko, masasabi ko na I finish well this year. Okay? So yan po yung pag-uusapan po natin sa kabuuan po ng December, maliban lang po next week, in which, sa 21, in which we'll be celebrating our Christmas service, not because, kumbaga, kasi we don't celebrate the way the world celebrate Christmas. Alam niyo po ba yon? Amen? We celebrate the holiday or Christmas with them, no? Signifying because of our gratitude sa Panginoon that for one time ipinanganak po yung ating Panginoong Hesus para iligtas po tayo. Amen? So hindi po tayo magse-celebrate ng Christmas traditionally the way some faith or some religion do, but we will celebrate Christmas the spiritual way in which nakapokus po tayo sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, I'm preparing a message for Christmas service na kung saan ang tema is He lived to die. He lived to die. So, dito po tayo, magsasama-sama po tayo sa Christmas service. So this morning, I want us to learn from the life of Apostle Paul on how he finished well. Ipanalangin po natin yung ating mensahe ngayong umaga. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, O Diyos. Hindi po aksidente na narito po kami. Binigyan niyo po kami ng oras, panahon, kagalakan para po marito, Panginoon. Hindi po kami napilitan sapagkat ito po ay kalooban mo. Lord, alam ko na may gagawin ka sa puso at buhay ng bawat isa at kakatukin mo ang aming mga puso sa pamamagitan po ng iyong salita at ipaparanas at ipararamdam mo sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa umagang ito, O Diyos. At bibigyan mo kami, Panginoon, sa umagang ito ng mga pangako mo, Panginoon, na ang lahat ay mangyayaring mabuti ayon sa iyong kalooban at iyong kapanahunan, Panginoon. Lord, I pray na buksan niyo po ang aming mga puso, Lord, na wag po kaming maging mapagmatigas, na kung itinatama po kami na yung salita, Panginoon, magbabago po kami, Lord God, at isa sa puso po namin ang lahat ng aming matututunan sa umagang ito, O Diyos. Holy Spirit, move in our lives. Holy Spirit, move in this place at baguhin niyo po kami from one glory to another. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palapakan po natin yung Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. So, malapit na pong matapos yung taon na ito at marami na pong nangyari sa atin sa buong taon. May maganda, may hindi, at may iba, may kasapatan, pero yung iba, medyo parang kulang. No? May katagumpayan, may kabiguan, may saya, may lungkot, at marami din tayong nagawa sa Panginoon. Amen? Bilang mananampalataya, marami pong nag-move up, marami pong nag-arise, may mga nag-commit, at maraming accomplishments sa ministry. No? I think this year, na-achieve mo natin yung purpose ng church, yung ating team,
no, sa taong ito. I give glory to God, no, at nagpapasalamat po ako sa lahat na talagang nagbigay po at nag-contribute po ng kanilang mga oras at buhay sa ating pong commitment sa ating Panginoon. At ang lahat ng ito, masasabi ko na bahagi ng plano ng Diyos sa simbahan at bahagi ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin na inaalaw niyang mangyari sa buhay po ng bawat isa sa atin. At nasa atin po kung paano po natin tatapusin yung taong ito. Mahalaga po yung magandang pag-uumpisa sa buhay, pero higit na mahalaga kung paano mo ito tinapos. Amen? Kasi marami pong mga mananampalataya, magaling mag-umpisa, pero hindi tinatapos yung kanyang mission sa buhay. No? At kapag hindi po natin tinapos yung dapat po nating gawin sa buhay po natin, hindi po natin pwede sabihing natapos po natin na maayos yung ating buhay. Tandaan po natin, we live one day at a time. Amen? Wag po ang lagi ko pong payo sa bawat isa, wag nating i-accumulate yung mga gagawin po natin kasi hindi po natin alam kung ano yung mangyayari sa darating. No? Nagpe-prepare tayo, para po yan isang kaibigan ko eh. Nagpe-prepare po siya kasi ano po siya, buntis. No? Nagpe-prepare po siya ng mga damit ng pambata. At nung ang piniprepare niya po ay pambabae. Pero nung nagpa-check up siya nung huli, ang anak niya pala lalaki. Okay, so hindi po pwede na nagpaplano po tayo ahead. No? We live one day at the time. Hayaan po nating kumbaga asikasuhin, ayusin yung buhay po natin one day at the time. Yun po yung ibig kong sabihin. Sapagkat para hindi po masayang yung panahon po natin. Yung oras natin, 24 hours lamang. Hindi po ito nadadagdagan. No? At kung ito ay nasayang, wala pong utang. Hindi po, Lord, pautang naman ng 30 minutes o isang oras o 2 oras. Wala pong ganon. No? Kaya make the best out of every day na ibinigay po sa atin ng Panginoon sapagkat time is short. No? Sabi po sa salita ng Panginoon, in the last days, I will shorten the life of man. Sabi po sa Bible, ibig sabihin dati, kung ang edad ng mga tao, 1,500, 900, no? 300, 250, ngayon 70. No? Blessed ka na pag umabot ka ng 76. Okay? Kapag umabot ka mga 90, papangalanan ka namin Methuselah. No? The oldest man in the Bible. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, let us make the best out of our time and our year. No? Because time is precious. Time is precious. So, lahat po ng mga nangyari po sa atin sa taong ito, indalaw po yan ng Panginoon. No? At nasa sa atin na po ito, kung paano natin ito tatapusin. But the fact, sabi ko sa inyo kanina, na matatapos nyo ang taong ito, it means that you are already finishing well. Amen? Kasi tatawid na po tayo eh. Amen? Iba po, sad to say, hindi na nakatawid ng, kumbaga, hindi na makakaabot ng 2026 kasi namayapa, no? Bumigay na sa buhay. But tayo po ay papunta na po doon at nakikita ko po sa bawat isa hopeful na kahit na ilang araw na lang po ay nag-expect ng malaking bagay para sa Panginoon. Can we shout amen sa Panginoon? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. No? Pero ngayong umaga po, ang tanong ko po sa inyo is, ano ba yung nagawa mo sa taong ito na maaari kang maalala? Okay? Physical man o spiritual, ano yung nagawa mo sa taong ito na maaari kang maalala ng ibang tao? Okay? Sana maganda, sana positive Baka mamaya, siya ganito, palaaway yan. Lagi akong chinichismis niya. No, wag yan. No? Ano yung magagandang mga bagay na gusto mong maalala ka ng ibang tao? No? What did you do or what will you do to be remembered? No? And it is a simple question na nangangailangan po ng simpleng sagot. No? Kapag pag-uusapan ka ng tao, hindi naman chichismis, no? Kumbaga, i-describe ka ng ibang tao,
ano ang sasabihin nila tungkol sa'yo? Yan. No? I-refine natin yung tanong, mga kapatid. Ano ang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa iyo? Anong sasabihin nila sa iyo? Yung mga taong close sa atin, no? Kasi po, yung mga normal friends, yung mga common friends, no, yung mga namimit lang po natin o hindi yung mga tao na isa, dalawang araw lang natin na-meet o nakatabi po natin sa church pero hindi natin sila normally kilala, pwede sila magsalita patungkol sa'yo, pero baliwala ang mga sinasabi nila kasi hindi ka naman nila lubusang nakikilala. Tama po ba yan? Halimbawa, si Ate Remy, pag kinausap niya sino ba yung pwedeng si Kuya Eric, siguro hindi sila gaanong kumbaga sasabihin lang ni Ate Remy kay Kuya Eric ang bait ni Kuya Eric, no? Pero normal na response. Pero hindi kilala ni Ate Remy talaga si Kuya Eric. So baliwala po yung ganong kumbaga hindi po masyadong, wala pong ganong bearing yung sinasabi kasi hindi sila lubusang magkakakilala. But how about your children? Okay? How about your spouse, yung asawa po natin? How about your parents? O yung mga malalapit ninyong kaibigan na matagal nyo nang kakilala o kapitbahay nyo na matagal nyo nang kakilala. No? Yung mga ang tawag doon, kilala ka nila, kasama mo silang namumuhay, at nakikita nila ang bawat sitwasyon mo, ang bawat pagkilos mo sa buhay. Ano ang sinasabi nila tungkol sa'yo? Okay? Anong sinasabi nila tungkol sa'yo? How will you be remembered by them? Okay? Normally, mga kapatid, maririnig lang po na ito sa mga sa mga lamay. Di ba? Oh, bait niyan. Kasi nandun na, wala na response No? Oh, bait niyan. Nabubuhay pa yan. Namimigay pa nga ng ganito yan, ganyan, kahit hindi totoo. Amen? Pero, mas magandang merong magsabi sa atin, mag-describe sa atin, kung sino po tayo, habang buhay tayo, siyempre. No? Para, totoo ba yan o hindi? Di ba? Katulad po paano tayo lalo na sa taong ito, mga kapatid, marami pong nag-rise up, marami pong ginamit, no? At marami po tayong masasabi tungkol sa kanya. Halimbawa, si Jurgen, no? Dati, paupo-upo lang niya, tatawa-tawa lang. Pero ngayon, nagsishare na ng Word of God. Amen? Sila Ate Remy, sila Ate Eya, dati, nakaupo lang, nakikinig, nag-attend lang ngayon, worship member na. Amen? At nag-grow. At marami po sa atin ganon, na ang focus po natin, hindi para gumaling tayo, para mag-glorify si Lord sa buhay po natin. No? And after this year, you will leave behind some things and take with you some experiences for the next year. No? Lahat ng mga pangit, lahat ng mga hindi magagandang nangyari sa buhay po natin, wag nating bitawan na natin. Okay? Yung mga hindi nakatulong na palaguin yung pananampalataya natin, bitawan na natin po yun, mga kapatid. No? Hiningi na natin ng tawad din sa Diyos. No? Pero yung mga lahat ng bagay na kailangan nating ipagpatuloy sa susunod na taon, yun ang dalhin natin. Amen? Lalo tigit yung pananampalataya natin sa Panginoon kasi wala pong pinakamagandang pag-uumpisa ng taon kung di yung pananampalataya na ibinigay mo sa Panginoon, yung ipinagkatiwala mo sa Kanya. Amen po ba ron? At naniniwala po ako na yung mga mahalagang mga bagay lamang ang inyong dadalhin sa susunod na taon. And because we finish well, and we finish strong, no? Meron tayong mga bagay na ipagpapatuloy po sa susunod na taon para hindi masayang yung pinagtagumpayan po natin ng 2025. Amen? Naniniwala po ako na sa tinatawag na restart. Kasi po, lagi po natin series yan Restart o reset. Pero ang ibig ko pong sabihin kasi sa restart o reset, marami pa rin po tayong pagkakataon na umpisahan ng taon ng maigi.
ng mabuti at isa na po rin yung natutunan at napagtagumpayan po natin noong nakaraang taon. Amen? Hindi po from zero, kung hindi from the good experiences, the victory, no? Yung mga in-overcome po natin ng 2025, magandang start po yan para umpisahan po natin yung 2026. Amen? So, dito po sa Acts, no, chapter 20, 24, si Apostle Paul ay isa lamang ang focus ng kanyang buhay, no? Ang sabi po niya, however, I consider my life worth nothing to me. Ibig sabihin, nung nakakilala siya sa Panginoon, nung namumuhay na siya ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi na mahalaga yung gusto niya, kundi yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. So, he is living by the Spirit and not by the flesh. Ibig sabihin, kung ano yung kalooban ng Panginoon lang ang gusto niya mangyari sa buhay niya. Sabi niya, my life, or I consider my life worth nothing to me, and my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. At ano po yung task na yon, mga kapatid? The task of testifying the good news of God's grace. Na ibig sabihin, mga kapatid, no, kahit ano po yung katatayuan ng tao, yung kanyang spirito, makasalanan siya, sobrang sama, sobrang sama, napakasama, lahat ng klaseng kasamaan nasa kanya na, ay nandun pa rin po yung pagpapatawad ng Diyos. At yun po yung adhikain ni Paul na doon na lang po siya namumuhay, no? Hindi na po mahalaga yung sarili niya kundi yung buhay niya, no? Na kung titingnan po natin sa buhay po natin, kung gusto mo talaga na kasi ang buhay po natin dito sa lupa is temporary. Alam po ba natin 'yon? No? Nung nakakilala po tayo sa ating Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas, we became heavenly being, no? Ang tahanan na po natin yung langit. Amen? Parang hindi kayo excited, ha? So, kung doon po tayo, ibig sabihin, secured na po tayo sa buhay na walang hanggan. Pag sinabi po natin buhay na walang hanggan, walang lungkot, walang sakit, walang karamdaman, wala po lahat, no? Lahat, positibo. Pero habang naghihintay po tayo dito, mga kapatid, wag po tayong mamuhay ayon sa paraan ng mundo, kundi dapat mamuhay daw po tayo sa paraan papunta sa langit. Ano yung paraan papunta sa langit? Unahin si Kristo. No? Unahin ang kanyang kalooban at mamuhay ayon sa kanyang purpose para sa iyo. Amen? Kasi po, kung nakapokus lang po tayo sa flesh, no? Wala po tayong mapupuntahan. Kung makaipon man tayo, magkaroon man tayo ng mga posesyon sa buhay, pero pagdating po sa kabilang buhay, hindi po natin yan madadala. No? Ang madadala lang po natin at ang passport lamang po natin ay yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? So, ini-encourage ko po ang bawat isa, mga kapatid, let us seryosohin po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Seryosohin po natin yung relasyon natin sa Kanya. No? Kasi pag seryoso po tayo sa relasyon po natin sa Panginoon, kahit ano yung ginagawa ng tao sa'yo, baliwala yan. Kasi nakapokus ka heavenward sa Diyos. So kahit na masaktan ka na ibang tao, kahit na hindi ka pinapansin ng ibang tao, pero kung nakapokus ka sa Panginoon, yun ang mahalaga kasi siya yung magre-reward sa'yo. Amen? Mas maganda sabihin ng ibang tao sa'yo, mabuting tao ka, kaysa sabihin ng ibang tao sa'yo, wag mong puntahan niya, wag mong kaibiganin niya kasi masamang tao yan. Amen po ba ron? Amen. So, yun po yung, para po kay Paul, walang halaga sa kanya ang buhay. Magawa lamang niya ang kanyang tungkulin at matapos ang gawain tinanggap niya mula sa Panginoon. Kung kaya, hindi useless ang tanong kung ano ang gusto mong maalala ng tao tungkol sa'yo. Amen? Sana, I pray, no? Sabi, pag may Christian yan. Huwag mong i-invite niya sa inuman kasi hindi iinom yan kasi mananampalataya yan. O huwag mong i-invite sa birthday party yan ng linggo kasi taong simbahan yan. Hindi ba?
Wag din po ipapatol, mga kapatid, na kapag in-invite kayo, hindi na kayo atid the church. No? Pwede mang humabol. O kaya take out. Amen? So, sinulat ni Paul ang 2 Timothy, nandun siya sa seryosong sitwasyon ng kanyang buhay. Ba't ko nasabi yun, no? Nung sinulat niya po yung 2 Timothy, siya po ay nasa kulungan, nakakadena, under the sentence of pending death. Nasa death row na si Paul. His days were numbered and running out. Hinihintay na lang po yung execution. He didn't enough time to prepare for himself, na talagang waiting na lang. No? Hindi niya alam, wala na siyang time mag-isip kung ano yung paraan o yung mangyayari sa kanyang buhay. Kasi destined na siya para mamatay ng oras na yon. Alam na ni Paul na hindi na siya makakalabas ng kulungan ng buhay. No? Kung kaya, inassess niya ang kanyang sarili. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi niya, no, I have worked to serve Christ well. I have finished everything that God wanted me to do. I am like a runner who ran to the end of the race. I have continued to believe God's true message. Sabi rito, no, I have finished everything God wanted me to do. Kung sasabihin po nito ni Paul, kung patay na siya, so hindi niya pwede sabihin. So the fact na binabanggit niya po yung mga salitang ito, ibig sabihin buhay pa po siya, waiting to be executed. Okay? Pero ba't niya sinabi na I have finished, no? Yung task na binigay ng Panginoon sa kanya. Kasi po, mga kapatid, pakinggan niyo may gito. Hanggat may purpose ka kay Lord, hindi kanya kukunin. Kahit anong kalalagayan mo, matindi man yung karamdaman mo, o kaya matindi man yung sitwasyon mo sa buhay. No? Hanggat may purpose ka sa Panginoon, hanggat nagpapagamit ka sa Diyos, no? Mananatili ka sa Kanya. No, walang mangyayari sa buhay po natin. Kahit matanda na po tayo, sorry sa word po, kahit matanda na po tayo, mga kapatid, no, pero hindi ka pa tapos sa purpose mo sa Panginoon, no, mananatili ka. Amen? Amen? Kasi po, walang bata, walang matanda sa Panginoon, gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon sa buhay mo. Kung magpapagamit ka, kung gagawin mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo, no? Kung magpapagamit ka. Ang takbuhin ni Paul sa kanyang buhay ay halos patapos na sa oras na ito. Pero may kailangan siyang gawin para masabi niya na natapos niya yung kanyang takbuhin. No? Meron siyang pinaniwalaan, meron po siyang inumpisahang gawin, at meron po siyang misyon na kailangan niyang ipasa para ipagpatuloy ito. Kasi po, sayang po kung marami ka na-achieve, pero hindi mo siya mapapakinabangan sa darating. No? Halimbawa, December 31, alas 10 ng gabi, na-discover mo yung pinakamasarap na luto, nagawa mo siya. No? Tapos nung nagawa mo yung luto na yun, hindi mo naman naidala next year. No? Kumbaga sayang yung pinaghirapan. Okay? So, Paul said, only one thing was left to do bago matapos yung kanyang buhay. Ano po ito? To send a message to his young disciple Timothy and give him his last word of encouragement and instruction. At pagkatapos ito, pag binigay na po ni Paul yung kanyang instruction, yung kanyang ipapasa kay Timothy, handa niya nang harapin ang kanyang kamatayan with grace and courage. Tandaan po natin, no, hindi po takot mamatay si Paul. No? Kasi sabi po sa Philippians 1:21, for to me, sabi po ni Paul, to live is Christ and to die is gain. Sabi niya, kung mamumuhay ako ayon sa kalooban ng Panginoon, pero kung mamamatay ako, sabi niya, higit na pakinabang. No, it is even better. Bakit? Kasi, you will be with the Lord. Amen? Hindi mo na mararanasan yung mga paghihirap ng mundo. Naalala, kung ngayon po, kung maalala nyo po yung nangyari ng pandemic,
na yung mundo huminto, hindi ka makalabas, hindi ka makakain ng gusto mo, hindi ka makapunta kung saan mo gusto, no? Parang pag nandun ka sa loob ng tahanan mo, para ka napapraning, di ba? Parang ano ba? Parang ito na ba yung katapusan, yung paggunaw ng mundo? Hindi natin alam kung kailan matatapos. No? Ang ginawa pa ng gobyerno, every month pa nagbabago ng mga rules. May, ano ba yung mga level? Ano tawag doon? Yung mga 1, 2, and 3 na para makalabas ka, kaya mawala yung mga ganun. Ang hirap, mga kapatid, no? Lalo na kung nung tinest ka, wala ka naman sakit, pero sabi nila may COVID ka. No? Tapos dinala ka sa ospital, kila Pastora Joyce, no? Na parang sila lang, tapos nandoon, tapos wala kang kasama. Kapatid, pahirap, di ba? Pero pag nasa Panginoon ka, meron ba nun? Wala. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, wag po tayo matakot sa kamatayan. It is an entry point to eternal life. Amen? Kaya lang, hanggat nandito tayo, gawin natin, ang dapat natin gawin is to do the will of God, of the Lord. Kasi Kristiyano tayo lahat eh. No? Hindi po mga pastor lang o mga workers who are doing the will of the Lord. It is all of us. Because we have a personal relationship with God. Isa pamuhay mo yung relasyon mo sa Diyos. No? Na masasabi ng ibang tao kung sino ka talaga. Mananampalataya ka ba o hindi. Na paglabas mo sa simbahan na ito, ma-identify ka nila sa pamamagitan ng isang buhay na binago. Pagdating mo sa trabaho, sa eskwela, yung alam nila Kristiyano ka, hindi mo tinatago. At alam nila na Kristiyano ka kasi ipinaparamdam mo sa kanila, hindi mo sinasabi. Hello? Amen? Yun yung napakahalagang mission po natin sa buhay. No? Sabi po ni Paul, Christ is everything that I live for. Siya lang. Wala na. Simula nung nagkaroon po siya ng transformation, wala na po siyang inisip kung hindi ipahayag ang pagliligtas ng Diyos. Ipahayag ang pagliligtas ng Diyos. At ang sabi niya, kung mamamatay man ako, that will be even better. No? Handa siya sa parehong sitwasyon at handa siyang mamuhay to do God's will and he is ready to try or is ready to die doing it. No? Kumbaga, kung imagine po natin yung buhay po ni Paul, wala nang halaga yung mundo. No? Kung hindi sa Panginoon na lang siya. Grabe yung pag-ibig niya sa Panginoon. Grabe yung naramdaman niyang transformation. Grabe yung ipinaranas sa kanya ng Panginoon. Just imagine mga kapatid, hindi pa natin ito naranasan na audibly, boses, kinausap ka ng Diyos. No? I pray maranasan po natin. Ako, I'm praying to God na yung boses mismo ng Lord, maranasan ko, maramdaman ko. No? And it's not possible. O it's not impossible. Or hindi po siya imposible. Kasi po sa Arab countries, marami pong mga Arab people, kinakatagpo ng Diyos, kinakausap sila, kaya sila nakakilala sa Diyos. Bakit? Kasi po maraming mananampalataya, pinapatay doon. Maraming walang access pumunta para i-share sa mga Muslim. Anong ginawa ng Panginoon? Siya mismo pumunta para magpahayag ng pagliligtas. At marami po ang naliligtas. No? Even the Prince of Kuwait, no? Kristiyano na ngayon. At sabi niya, I'm willing to die kahit malaman nila na tinanggap po si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. So my question this morning is, are you willing to die for your faith? No? Yes, Lord, yes, Pastor. I'm willing to die next time. Tandaan po natin mga kapatid, yung next time, the word next time is not part of the 24 hours. Okay? Kaya wag natin sabihin, magiging seryoso ako sa Panginoon next time. Or magkukumit na ako sa Panginoon next time. Kasi there will be next time. There will be no next time. No? Sa buhay po natin kasi hindi natin alam kung kung sino mauuna, no? Tayo o ang pagdating ng ating Panginoon. Amen? Wag po tayong magpaka-kampante mga kapatid, no? So, what did Paul do? No? Doon po sa buhay niya, how can he be remembered, no?
ang ginawa niya po is, he passed on. Okay? Mayroon siyang ipinasa. Okay? Meron po siyang ipinasa. He passed on what he believed. At ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. No? Here is Paul. Ito po yung brief instruction ni Paul to young Timothy. Sabi niya po sa 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 2. Sabi po, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Sulat niya po ito personally kay Paul. And maybe, tignan po natin sarili po natin, baka tayo yung Timothy ngayon. Sabi po rito, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me. No? Narinig mo ako na ituro ang maraming mga bagay at kinonfirm ito sa mga maraming reliable witnesses. Maraming nakarinig, sabi ni Paul. Now, sabi niya kay Paul, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them to others. No? Pass them on to others. Mga kapatid, no, kung alam mo na malapit ka ng mamatay, okay? Kung alam po natin na malapit na tayo mamatay, hindi ka mag-aaksaya ng oras. Lalo na yung mga may last will. No? Hindi ka mag-aaksaya ng salita kasi wala ka ng lakas. No? Bawat sasabihin mo, mahalaga na. You will get straight to the point. So, ang ginawa po ito ni Paul. No? So, Paul gives Timothy these two pieces of advice. Ano po yung advice na to? Yung una, ang sabi niya, to be strong. Magpakatatag ka. Sabi po ni Paul. No? Saan siya dapat magpakatatag? Sabi po sa verse po natin, be strong in the grace of God. Okay? Be strong in the grace of God. Hindi niya sinabi, be strong na sa pamamagitan ng sarili mong kalakasan, sarili mong kalusugan, sa kung ano meron ka, no, magpakatatag ka dyan. Hindi. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, be strong in the grace of God. No? At kailangan po tayo ay ganon ngayon. No? Ngayon. To stand strong in the grace of God. Sa kagandahang biyaya o kagandahang loob ng Panginoon. Why? No? When times are tough, sabi po ni Paul dito, when times are tough, you need to be strong. No? Spiritually. When you feel like giving up sa buhay mo o sa mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon o binigay na task sa iyo ng Panginoon, be strong. Ang pagiging matatag ay pagpapakita ng katapangang sa harap ng walang tigil na hamon ng buhay. No? Sabi po sa isang kasabihan, huwag mong ipakita kay Satanas na ikaw ay talunan. Paano yun? Di ba minsan pag may problema tayo, bagsak ang mukha natin. No? Si Satan po, hindi po yan all-knowing. Okay? Hindi niya po nababasa utak natin. Though, ang battlefield ng good and evil is in the mind. Pero yung mga iniisip mo, hindi niya po nababasa yan. Okay? Ang gusto ko po sabihin dito mga kapatid, wag nating hayaan na paniwalaan ng kaaway o ni Satan na tayo po ay talunan. Kapag may problema, bagsak yung muka, no? Nagbabago ang ugali. O kaya maraming ginagawang hindi maganda kasi talunan siya, no? Kaya nga sabi nga sa isang kanta don't worry, be happy. No? Kahit na po hindi maganda yung sitwasyon, dapat you can be able to smile. No? Lagi po tayo nakangiti kasi po para po hindi po tayo impluwensyahan ng sinful nature natin at ng kaaway para sa resulta po ng gagawin po natin sa buhay po natin. No? To be strong in grace means that you don't rely on yourself. When times are tough, you rely on God alone. Pag sinabi po nating be strong in the grace of God. At meron po siyang pangalawang specific piece of advice. No? Ang sabi po ni Paul, what I have taught you
you must teach others. Yung mga itinuro ko sa iyo o yung mga inumpisahan ko, kailangan mo itong ituro sa iba. Sabi. Nang ibig sabihin nito, you pass it along. You pass it, no? Don't keep the truth to yourself. Kasi pag yung katotohanan, itinago mo sa sarili mo lamang, ang tawag doon is, meron kang fear at natatakot ka, no? Kasi yung nasa sayo is a treasure, God's message. Okay? Don't hide it and don't let it die to you. Na pag natapos ipasa sa iyo, wala na, itatago mo na lang sa baol at wala na mangyayari. And after that, sabi po ni Paul, teach this truth to other trustworthy people. Sabi po yan sa trustworthy people. Yan. Nasaan na ba ako? Pakibalik nga po sa So, pass it along. Okay? Paul said, these truths, or teach these truths to other trustworthy people. Ano ibig sabihin po ng trustworthy people dito? No? Ano ibig sabihin ng trustworthy people? Yung taong hindi umaayaw, makaramdam lamang ng pressure sa buhay. Yung mga taong handang sumabak sa hamon ng buhay. Yung mga taong hindi kayang agawin ng mundo, no? Sa Panginoon. Yung mga taong saan ba ako? Yan. Yung mga taong tunay na umaasa lamang sa Panginoon. Pero pastor, di ba dapat malaman ng lahat yung katotohanan? Bakit kailangan yung mga trustworthy people? Okay? Totoo po yun, no? We are to teach everyone. Lahat po tayo dapat makarinig ng katotohanan ng Panginoon. Everyone must hear the truth. No? Everyone has to know the truth. Pero sa kalaunan, along the way, mga kapatid, you will encounter people who are trustworthy. Yung talaga seryoso talaga sa kanilang pananampalataya, nag-grow, lumalalim, no? At handa magpagamit sa Panginoon. At yung mga ito ay doon po tayo dapat mag-invest sa kanila. Kasi po sila po yung dedicated at desidido maglingkod sa Panginoon. Find reliable men and women and put yourself into them so they will be qualified to teach other also. No? So dito po sa verse na nabasa po natin, meron pong 4 na generation. Una, yung generation po ni Paul, sa kanya po nanggaling yung aral at yung mga nangyari sa kanya ay ipinapasa niya. The second generation is Timothy, no? Yung kanyang disciple. At pangatlo, sabi po ni Paul, ituro mo ito sa mga trustworthy men. At pagkatapos, yung mga trustworthy men ay ipapasa naman niya ito sa ibang mga tao. So, 4 na generation kaagad hanggang sa kasalukuyan. No? Ang tawag po dito is spiritual multiplication. Okay? Because God is a God of multiplication. It is the only way to reach the world whose population now exceeds 8 billion. Alam niyo po ba na ang mundo, ang population po natin more than 8 billion people. And in the Philippines alone, tayo po ay 118 million. 118 million. Manganganak pa si Kim. So, dagdag isa. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, araw-araw, dumadagdag yung tao at kailangan ng Panginoon ng maghahayag ng kanyang salita. No? Maraming aanihin, pero konti ang aani. No? Konti ang aani. Paano natin gagawin ito, mga kapatid? Like Timothy, you must learn the truth, mga kapatid. That's why we attend church, we hear the Word of God, may discipleship tayo, no? At lumalalim tayo sa pananampalataya sa Panginoon. At pagkatapos nun, we transfer it to reliable, trustworthy people. Mapagkakatiwalaan. No? Turuan natin sila
At pagkatapos, sila naman ay hahayo para maghayag ng salita ng Panginoon or ipakita yung isang binagong buhay. Kung hindi man po kayo, kumbaga parang takot po kayo na mag-share ng Word of God. Ipakita nyo na lang yung isang binagong buhay, yung pagiging Kristiyano. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ka nakaupo lang dyan kung hindi gagamitin ka ng Panginoon sa kanyang ubasan. Kasi walang plano ang Panginoon na may mapahamak. Ang impyerno po, hindi po yan para sa tao. Para po yan kay Satanas sa kanyang mga demons. Okay? At wala po silang kasama, kaya niyayaya nila yung iba. At ang mission po natin ay iligtas po sila para po makasama natin sa buhay na walang hanggan. Amen. No? So, sino po yung mga trustworthy men and women? Makinig po kayo. No? Find people who are fat. Find people who are fat. No? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, fat ka. Ba't ayaw nyo? Sabihin mo, fat ka ba? Yan. O, sagutin mo naman. Oo, fat ako. Okay? Fat ako. Yan. Pero wag po tayo ma-offend mga kapatid, no? Kasi acronym lang po yan. Ang ibig po sabihin ng FAT, faithful, available, and teachable. Yan. Tanungin mo ulit yung katabi mo. Faithful ka ba? Available ka ba? Or teachable ka ba? Okay? So, find fat people and teach them in order to teach other fat people also. Find them, teach them, and turn them loose. And turn them loose sa mga trabaho nila, no, sa mga school, no? Kasi po, mga kapatid, yung mga mananampalatayang lumalago sa simbahan, ang purpose po niyan, pagpunta niyo po sa mundo, no, magamit kayo ng Panginoon. Amen? Hindi po yan sa inyo lang. Hindi lang po kayo dapat maligtas, kundi dapat lahat. Amen? Wala pong saysay na pag umatin kayo ng church, wala nangyayari sa labas. Dapat isinasapamuhay yung ibinago ng buhay at nakikita ng ibang tao para mabago din po yung kanilang mga buhay. Kasi po walang halaga na nag-aaksaya tayo ng oras sa simbahan pero walang nangyayari sa buhay po natin. Amen? No? Gagamitin ka ng Panginoon kahit na sa maliit na paraan. Pero yung maliit na paraan na yun, mga kapatid, makabuluhan yan sa Diyos. Kasi walang maliit at malaki na ginagawa mo para sa Panginoon. No? That is exactly what Paul is in mind when he told Timothy to entrust the truth to trustworthy men. No? Para po maturuan kayo, at makapagturo naman po sila sa iba. It's God's plan for growing His church, our church. No? That is the mission of Apostle Paul and the many other disciples. No? At ganoon din po, yung ginagawa din po natin sa church. No? That is why meron po tayong faith group. Marami po nag-arise ng mga faith group leader dito. If you want to be a faith group leader, approach us, ititrain po namin kayo, tuturuan po namin kayo. No? Meron po tayong discipleship, meron po tayong faith foundation, may faith walk tayo, may faith speaks tayo, may mentoring, training. Ano? Ang purpose po dito is to entrust the truth to reliable men and women like you, mga kapatid. Ito po yung purpose po natin. Kasi po, ang isang simbahan, hindi po yan nasusukat sa dami ng nakaupo. Ang isang simbahan ay hindi nasusukat sa dami ng umaattend. No? The real measure of the church is its sending capacity. Ibig sabihin, yung mga dumadalo ng simbahan, umaattend na simbahan, dapat yan nag-grow at naglilingkod sa paraang ibig ng Panginoon para sa kanila. Alam niyo po, since ilang years na ba yung church?
ilan? 14, 15? Oh, so, ganun katagal na po tayo sa church. Imagine nyo mga kapatid, kung 14, 15 years po tayo sa church, bakit ito lang tayo? No? Bakit ito lang tayo? It's because marami na rin humayo. Marami na rin nag-grow. Marami na rin ginamit ng Panginoon sa ibang mga simbahan, ibang mga lugar, no? Ibang mga bansa. Marami na pong umalis na hindi dahil sa umalis sila, dahil ayaw nila, kung hindi nagpagamit na sila sa Panginoon. And that we are very happy kasi po, napupulfill po ng church yung purpose niya para sa bawat tao. Amen? At kaya wag po kayo magtaka kung bakit may nawawala, bakit biglang ganito. Not because nawala sila, but because ginamit sila ng Panginoon. Pag kinuha sila ng Panginoon sa church, wala po tayong magagawa ron. Amen? Kasi po gagamitin po sila sa ibang lugar. Amen? So, wag niyong titignan, patandaming mga upuan dito na hindi pa naupuan. Kasi may bag kayo eh. sorry. Nabanggit ko yan kasi sa Marikina. Kasi tataka ako, bakit yung mga umatin doon, laging nasa likod. No? Napansin ko, yung pala mga bag nila nasa harap. Natatakot. Yun, sabi ko, huwag kayong uupo sa likod kasi meron pong espiritu dyan. Espiritu ng antok, espiritu ng kwentuhan, espiritu ng chismisan, no? Espiritu ng kainan. Maraming klaseng espiritu dyan, kaya huwag kayong uupo sa likod. Pagka wala nang upuan sa harapan, saka na kayo umupo sa likod. Amen? Amen. Kapatid, I want us to realize that these are difficult days. Itong panahon po natin ngayon. No? Nararamdaman po ba natin o hindi? Ako po, nararamdaman ko. No? Moral condition continue to decline. Immoral practices are already allowed and promoted. No? Marami po mga bansa, dinideclare po nila yung na normal na yung gay marriage. No? Gay marriage is legal already in many countries. No? People either don't care na meron pong same-sex marriages o yung iba naman po wala silang pakialam kung may gay marriages. No? Yung iba po mga bansa, legal na po yung divorce. No? At kung inisip po natin, simpleng problema ito mga kapatid, dito po sa bansa po natin, they're pushing same-sex marriages also. No? At alam niyo po kapag ka na-approve nito, lahat ng church, kahit na anong denomination, kahit na anong religion, no? Obligado silang ikasal ang same-sex, ang same-sex, at kapag tinanggihan po nila, maaari pong makulong yung nag-o-officiate. Okay? Pero sa Bible, kung titingnan po natin, hindi po ito dapat, hindi po ito karapat-dapat, mga kapatid. No? One time, meron po akong isang napanood sa TV, maganda yung sinabi niya what is the importance of a man and a woman? No? What is the importance of a man and a woman? Ang importansya po ng babae at lalaki ay yung sa kadahilan ng napuno ang mundo ng tao. No? Napuno ng tao. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng tao sa mundo galing sa nanay. Tama po ba? Galing sa nanay. Ibig sabihin po, mga kapatid, nanganganak po. So pagka nag-asawa po yung same-sex marriage, halimbawa, dalawang lalaki po, no? Dadami ba ang tao? Hindi. Sorry po dadami. Kapatid, magtataka nga ngayon no? Dumadami sila. Pero hindi naman sila nanganganak. Okay? But we love them. Okay? Kasi minahal sila ng Diyos at kailangan natin sila iligtas. Amen? So, hindi lang yan mga kapatid, no? Naghahanap na rin po yung comedy churches. You ever heard the comedy churches? May mga church na po sa ibang bansa na ang tawag po is comedy church. Lahat po na minamessage po nila, puros katatawanan. Pinagtatawanan nila yung Biblia. Nagsishare sila ng mga word sa Biblia at binalagyan po nila ng mga punch word para tumawa yung mga tao. No? Holy laughter. Marami na pong simbahang ganon. Yung prosperity gospel. Ibig sabihin,
sinasanay nila yung mga tao na puro blessing lang yung mga naririnig nila, pero pagdating sa mga pagsubok, hindi nila kayang harapin. Yung holiness, wala na sa tao. Yung LGBTQ church, nagmumultiply na sila, mga kapatid. The church of Satan, meron na rin sa ibang bansa. Parami na rin ang parami. Bakit sila dumadami, mga kapatid? Kasi active sila. Paano yung mga Christian churches? Tayo. No. Bakit marami mga Christian churches hindi magkakasundo? Bakit yung ibang relihiyon, isa lang sila, pero yung mga Christian churches, hindi magkakasundo? Kasi may kanya-kanya sila agenda. Di ba? Yung maliliit, yung mga malalaki, minamaliit yung mga maliliit na church. Yung mga maliliit na church, kinakagitan yung mga malalaki. We don't mind. Yung mga church, they don't mind, no? Kung ano po yung kalalagayan ng kanilang mga simbahan, no? Kaya kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo magsisipag, kung hindi tayo fat people, faithful, available, and teachable, mga kapatid, maraming tao yung mapapahamak. No? Gaano ba kahalaga yung anak mo? Gaano ba kahalaga yung asawa mo? Gaano ba kahalaga yung mga mahal mo sa buhay? No? Sana doon tayo kumilos para sa kanila. So, bakit ko nasabi to, mga kapatid? Paul warns us that in the last days, dangerous times will come. Ibig sabihin, mga kapatid, we are living in the last days. No? Ba't ko nasabi dito? Sabi po sa 2 Timothy, tandaan mo ito, sabi po ni Paul, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapag-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nila makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nila makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. May ilan sa kanilang gumagawa ng paraan para makapasok sa mga tahanan at manloko ng mga babaeng mahihina ang loob at lulong na sa kasalanan at alipin ng sari-saring pagnanasa. Ito po yung nangyayari, mga kapatid. Lahat ito mapapansin mo ngayon. Why? Because we are living in the last days, no? At hindi lang po yan, not just nangyayari, at mabilis pa, no? Na nangyayari ang mga lahat na ito. Kaya kung hindi po tayo magiging matatag, hindi po tayo founded ng Word of God, no? At hindi matatag yung ating relasyon sa Diyos, at hindi tayo seryoso sa pananampalataya natin sa Kanya, madali kang babagsak, madali kang bibigay, at madali kang mawawala sa Diyos. Amen? Wag nating gawing last option ang pag-attend ng church, mga kapatid. Dito nagpapalakasan po tayo. Dito nakakahawa yung pananampalataya ng bawat isa. Dito may saya, dito may kagalakan sa Panginoon. Amen? Huwag natin gawing option sapagkat dito na lang tayo nakakakuha ng kalakasan. Just imagine, mga kapatid, we have 7 days in a week. No? Kukunin mo pa yung Sunday. Ano na lang, mga kapatid? Tayo, kumakain po tayo ng 3 meals a day. Tama po ba yun? Yung iba 4, yung iba 5. Meron pang midnight snack. No? Pero sa physical na katawan mo, kumain ka ng umaga lang. Hindi ka nakakain ng buong maghapon. Ano mangyayari sa'yo? Manghihina. No? Makikipag-away ka na sa sobrang gutom mo, marami ka ng kaaway. No? Nakikita ko kayo para kayong mga fried chicken. No? Ang tingin ko sa inyo, mga dinuguan. Hindi yun. Hindi yun. Yung mga parang gusto kong kumain. Parang gano'n, di ba? Just imagine kung hindi ka kumakain ng regular sa espiritu mo. Ano mangyayari sa atin? Madali tayong mahuhulog, madali tayong babagsak.
That is the reality, my friend. No? That's why Paul tells the young Timothy and us to endure hardship. No? Sabi po sa chapter 2, verse 3 to 7, sabi po dito, be patient through the troubles that we Christian have. No? Maging mapagtimpi, maging matyaga. No? Be brave and strong like a good soldier of Christ Jesus. As any soldier who fights in a war does not become busy with other things. Ano ibig sabihin nun? Nakapokus sila, no? Sa yung mga soldier. Alam niyo po sa Israel, pag pupunta po kayo doon, ang mga sundalo po doon is as young as 12 years old. Humahawak na ng armas, no? Not because hindi sila, kahit na bata po sila, tinuruan po silang mag-focus na pag dumating po yung panganib, they were able to respond at once. No? Same thing with us, mga kapatid. We should be like soldier. No? Kailangan, lagi po tayo nakapokus sa buhay pananampalataya po natin. Huwag kang mawawala, no, sa focus mo sa Panginoon. Kasi pag nawala ka, maraming pwedeng umagaw sa atensyon mo, mga kapatid. Lalong-lalo na, mga kapatid, tandaan niyo po ito, no? Hindi ang ipapain sa iyo ng kaaway ay yung paborito mong kasalanan. Okay? Hindi ka papainan ng kaaway, hindi ka itetempt ng kaaway sa mga ayaw mo. No? Papainan ka ng kaaway sa paborito mong kasalanan. Okay? So kailangan mag-focus ka. Kailangan din daw po natin mag-focus maging katulad ng isang atleta who runs the race, no? He cannot win the race unless he obeys the rule. Ibig sabihin, mga kapatid, sa buhay pananampalataya, walang shortcut. Sabihin po natin, shortcut. No? Kailangan po dumaan po tayo sa proseso. Kailangan lumago po tayo ng tama. Kailangan lumago po tayo ng dahan-dahan. Ibig sabihin, kung gusto mo maging pastor, mag-aral ka mabuti, magpa-disciple ka, dumaan ka sa proseso, magbugugas ka ng paan ng ibang tao, servanthood, lahat po yan pagdadaanan mo. Mga kapatid, hindi yung, pastor, gusto ko sana maglingkod. Ano gusto mong position sa simbahan? Yung position mo. Hello? No? Maraming mga kabubuan na ganyan lang, gusto na maging pastor. Ayaw dumaan sa proseso. Kaya kailangan natin katulad ng isang atleta, kailangan tayong mamuhay by obeying the rules. At katulad din daw po ng mga farmer who works hard to grow plants for food. Kapag ka nagtanim po yung mga magsasaka, hindi po yan aalis para hintayin na lang mamunga. Dapat po magdidilig, no? At magbubungkal para lumambot yung lupa at expected siya na may nalalago, no? Yung kanyang ginawa, no? Yon, no? Para sa atin bilang mga mananampalataya, katulad ng soldier, kailangan natin mag-focus sa Panginoon. At katulad ng mga athletes, we must play by the rule. At katulad din po ng mga farmers, we must work hard with an eye to what is coming. Okay? So dito po ako magtatapos, mga kapatid. I will give you 3 motivation to encourage you. First, no? Remember Jesus. Kapatid, ang Panginoon, sabi po salita ng Panginoon, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith. No? Pangalawa, kasi po nakapokus po tayo sa ating Panginoon, at alam po natin yung purpose ng Panginoon kung bakit po siya pumunta dito sa lupa para magligtas sa mga makasalanan, yun din po yung magiging focus po natin. Pangalawa, remember God's people. No? Tandaan po natin, mga kapatid, no? You may be the only Bible somebody can read. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pamamagitan po natin ay makakarinig po yung mga mahal natin sa buhay ng salita ng Panginoon. At pangatlo, mga kapatid, remember the reward. No? If we die with Him, we shall also live with Him.
If we endure, we shall also reign with Him. Now, as I end, mga kapatid, no, babalik po ako sa tanong ko po kanina. How will you be remembered? O paano po natin tatapusin yung taon na ito para makilala po tayo kung sino po tayo dahil sa ginawa po natin sa taon na yon, no? What will people say about you? And what kind of Christian are you? What kind of husband are you? What kind of wife are you? What kind of parents are you? What kind of son and daughters are you? No? This year. Ito ba bang taon, nagampanan po ba natin yung dapat po natin gawin sa pamilya po natin, sa community natin, sa workplace natin, lalo tigit sa simbahan natin, no? Ako po iniisip as I'm preparing for this message, iniisip ko po, no, ano kaya ang gusto kong maalala ng ibang tao sa akin na pwede kong ipasa sa darating, no? At gusto ko po sila na magsabi sa akin ng ganito, Pastor, you are fat. Faithful, available, teachable. Pastor, you are the pastor of God's people. Pastor, you are a preacher of God's word. And above all, mga kapatid, gusto ko sabihin ng tao sa akin that I believe Jesus. I believe, I receive Jesus. At yung mga bagay na ito, mga kapatid, no, ipapasa ko po ito sa lahat, no, sa mga pastor, sa mga leaders po natin, upang sa pamamagitan po nila, ipasa naman po nila ito sa inyo, at sa pamamagitan nyo po, mga kapatid, makarating po yung mensahe ng Diyos ng kaligtasan para sa ating mga mahal sa buhay. Pwede po ba tayong tumayo sa oras na ito? Sadyang napakabuti ng Panginoon at karapat-dapat po lamang po siyang purihin, karapat-dapat po siyang sambahin. At sa oras na ito, bigyan po natin ng oras yung ating mga sarili to reflect, no? At i-worship ang Panginoon ngayong umaga. Lord, we come here for you. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands and feet, my Savior, the cursed tree. Hallelujah. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The ancient sea
Jesus himself passed on to the disciples what he started. And he wants us to continue doing it until he comes. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 25, For I received from the Lord the teaching that I have passed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took a piece of bread, gave thanks to God, broke it, and said, This is my body, which is for you. Do this in memory of me. In the same way, after the supper, he took the cup and said, The cup is God's new covenant, sealed with my blood, and whenever you drink it, do so in memory of me. Pero sa oras na ito, let us prepare and clean our hearts. Let us ask forgiveness to the Lord para maging karapat-dapat po tayo mag-partake ng elementong ito. Let us ask forgiveness to God. Hallelujah. Forgive me, Lord. Forgive us, O God. Forgive us, Lord. Taas po natin ng tinapay, simbolo ng kanyang banal na katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang saro, simbolo ng kanyang banal na dugo. Sabay-sabay po nating inumin. Sambahin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Punong-puno ng pag-ibig mo, ng kapayapaan mo, pagpapala mo, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, sa mga kapatiran, Panginoon. Wala pong maliit, wala pong malaki, Panginoon. At tinitingnan mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin ng patas, Panginoon. Pantay-pantay, O Diyos. At salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin. At gagawin po namin ito palagi hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Itaas po natin ating mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, itong Kapaskuhan, O Diyos, ay simbolo, Panginoon, ng pagliligtas mo. Dalangin ko po, O Diyos, na huwag makalimot ang bawat isa sa tunay na dahilan ng Kapaskuhan, Panginoon. At ito ay ikaw, Panginoon. Na naisin ng bawat isa na lagi kang hanapin at lagi kang kilalanin, Panginoon. Sapagkat ang sabi mo sa iyong salita, kung hahanapin ka namin, ay masusumpungan ka namin, Panginoon. Lord, sa Kapaskuhang ito, Diyos, bigyan mo ng kasiyahan ang bawat pamilya na nagre-represent sa lugar na ito at sa lahat ng mga simbahang tunay kang itinataas. Bigyan niyo po ang bawat isa ng regalong ninanais po nila nang naaayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Mas lalo tigit, O Diyos, ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin ang regalong relationship, Father God. Kung meron po kaming mga mahal sa buhay na nakasamaang loob, Panginoon, ikaw pong gumawa ng paraan, O Diyos, para magkaroon po kami ng pagkakasundo-sundo, Panginoon. Lord, hayaan mo ang iyong mga anak ang gumawa ng unang hakbang at magtiwala sa iyo sa resulta nito, O Diyos. At sa Kapaskuhang ito, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang lahat ng iyong mga anak. Lalo tigit, Panginoon, that this year, Father God, we all know, Father God, that we will finish well because you are with us, O God. Lord, lalabas po kami sa tahanan mo, bless na bless. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po sa bawat isa.